Ronquillo? Apo. Ha? Yung may-ari ng mga supercar dyan sa Pampanga? Yung mga Ferrari, yung mga ganyan, yung mga... That's Rani Ronquillo, Ronquillo Brothers na sinasabi nila. Yung mama niya is congressman ng Pampanga. Sabi ko, Brother Rani, my dad needs a transplant. Sabi niya, let me ask mom, kasi sila din yung may-ari ng hospital eh. Libre na sana lahat, transplant, everything. As long as you bring your dad here, bililibre ko na yun sa'yo, brother, sabi niya. Oh, papunta na sana tayo dun. My dad should be here with us, you know? The problem is, yun nga, kaya nga niya sinira yung PBM eh. Kasi siya man talaga yung nasira sa PBM, sa totoo lang. Kasi sabi eh, yung mga tao na sumira sa akin eh. Totoo lang. Sabi ko, Daddy, ba't mo ba ito ginagawa? Bago pa ako mag-resign nito, ha? Alam niyo ba yung rason kung bakit ako nag-resign? Hindi niyo alam, di ba? Kasi yung sinasabi sa inyo ng mga board of director, mahina yan, ano ganyan, ganyan yan. Alam niyo kung bakit ako nag-resign? Kasi pinapakutahan kayo weekly ng 10,000. Hindi totoo. Hindi ko yun kayang tanggapin, mga kapatid. Alam ko kung gaano yung mga sakripisyo ninyo. Simula pa nung nabibiasi si Daddy hanggang sa bago siya namatay. Alam ko yan. Kaya napakasakit sa akin na ganunin kayo ng mga board of directors. Kaya ako nag-resign. Dahil hindi ko kayang lununin. Hindi ko kayang pirmahan yun. Kasi I'm not that kind of person. Sinabihan ko ngayon si Daddy, Dad, kawawa naman yung mga tao natin, Dad. Baka pwede naman kahit 1 taon lang na palugit na ganyan. Hindi man kayo ipilit kung talaga ng board. Dito. Sabi ko, okay, I will resign. Tapos doon na sinabi sa akin ni Dad na, okay anak, you just watch and learn how I will destroy this association. Kaya talaga nasira talaga. Kaya nila si Tita Jade, parang samot naging siya kagawa. Sa tinawag lang. Kaya nga nag-rebellion si Dad. And most of you doesn't know that story. Kasi hindi ko na kailangan sabihin yun eh. Oh. Ang kailangan kong malaman sa inyo kailangan kong makita sa inyo si Ruben pa rin yung nasa puso ninyo. Yes. Hindi ko na kailangan pa sabihin, this is the first chapter that I tell that story. Oh. First chapter. Yan, yung first chapter na sinabihan ko ng ganyan. Tapos ngayon, ang gusto ng pamilya meaning my family, meaning Tito Penglen, you know, mga tito-tita ko. Gusto nila bumalik ako maging presidente ng PMA. Sasabi ko sa kanila, pwede naman. Pero para saan yan? Siyempre, meron naman silang mga dreams, you know? Pamilya eh. They have dreams sa sarili nila. Because they want to be politicians. Hindi sabi ko sa kanila, pwede naman yan. Pero ayusin nyo muna yan. Legality-wise, you know, ayusin nyo yung kapatid ninyo. Dahil kapatid nyo yan. Hiningi ko ng tulong yan sa lahat. Sa buong pamilya dati. Sabi ko, tulungan nyo naman ako kay Tito Jade. Ganito ganyan. Ano sasabihin nila sa akin? Ayaw ko mangialam dyan dahil ano yan eh. Mahirap pakialaman yan. Because Tita Jade, hindi nyo pa alam, yung bata pa yan, talagang may saltik yan sa ulo. Pag hindi niya nakukuha yung gusto niya, parang bata yan, gugulong-gulong yan. Oo. Kung naging yaya lang kayo sa Grimbelos dati, alam niyo yan. But the problem is, wala naman kayo nagyaya dito. Oo. Yung mga yaya ko rin dati, ginagawa niyang girlfriend niya. Si Yaya Ligaya. Yun yung pinaka maganda kong yaya kasi talaga si Yaya Ligaya. And then, ginawa niya, ano niya, girlfriend niya. Tapos nilalagay lang nila ako sa ilalim ng kama kasi doon ako natutulog sa kwarto ni Tita Jade. Totoo lang hindi ako naguloko. Kaya, nung namatay din yung barkada niya, I understand Tita Jade because Tita Jade is my tita.
You know? She is my family, and I don't want to say any bad words, no? But I'm just telling the truth. Ito yung totoo. Suicidal din kasi yan si Tita Jade. Yung namatay yung barkada niya dati, dahil sa, I don't know, disgrasya yata yun or something, no? Nag-overdose ng gamot yan. Si Tita Jade. Talagang tumigas na yung tiyan niya dahil punong-puno na ng tabletas. Oo, kasi gusto niya rin mamatay. No? Kaya, alam niyo, kaya hindi ko inaaway si Tita Jade dahil alam ko na ganyan eh. Ayaw ko namang mamatay yung pamilya ko dahil sa akin eh. You know? And it's not worth it. It's not worth na aawayin ko siya. Para saan? Kaya nga magkaibigan kami. You know? Dapat nga, gagawa pa kami ng mga music video sa YouTube niya. Magda-drums kami. Pero hindi niya kaya yung pinapatugtog pusukan niya. Kaya nga nagda-drums siya eh. Kasi gusto niya rin maging ako eh. Diba? Kasi kung marunong siya mag-gitar eh, gusto niya rin maging si Grandmaster. Diba? Po. Gusto niya yung gayahin eh. Because yun yung hinahanap ng tao sa kanya eh. Which to me, comes natural to me because I am what I am. I do not pretend to be someone else. Di ba? Yun yung hindi nakikita ng tao eh. Kasi nakikita nila, nag-insert si Divine dyan, no? Nag-insert si Divine dyan. This is bullshit. This is bullshit. You know? This is bullshit. There's no other person in the world that a Ruben would go except to a Ruben. And you remember that. Okay? You remember that. No? It's not Chris, it's not sinong bullshit naman dyan, no? It's not them. Kasi, kung papasukan ka ng Espiritu, hindi ka magiging mayabang. You will pull yourself down to earth. You know? You will talk to your people like this. That's how the Spirit shows itself. You know? Hindi katulad na, magagamot ako dahil nasa akin si Demon. No! Sinabi mo na nga eh. Yeah. That's not how a spirit shows itself. The spirit comes from within, mga kapatid. No? Pinapakita ang mga gawa, pinapakita ang mga salita. Ganun magpakita ang spirito, mga kapatid. Hindi yung, tindog ko diha sa stage. No, the only person that can do that is my dad. Because my dad is also a special one. No? My dad is also schizophrenic. But because of this, yung mga kasamahan niya sa spiritual division, kaya ganun siya. You know? But me, I am a normal person. But all of the two of them are in me. Because I have their blood. You know? And I have been chosen since I was very young. And I was been taught since I was very young. That's how they share their spirit. It's not because na kaya kanya pasukin, you know. Your body will blow. Puputok yung katawan mo. Because you're not made for that. Hindi kayo pinanganak para maging ganyan. Walang ritual na ginawa nung pinanganak kayo na para tanggapin nyo yan. You cannot. You cannot. Kaya mga nagpatuto diha, it's because that name is so powerful. Most people just say, okay, I will follow you. Kaya nga sabi ko nga nandito na nga yung Ruben sa harap ninyo, pero bulag pa rin kayo eh. It's because it's true. Bulag pa rin. Most of us naman. In my experience. No? There's a lot of questions still need to answer, but I do not need to answer those questions. Because you don't have to question me. And if you know your history, you don't have to question anything. Kung nakikinig lang kayo sa mga mensahe ni Divine dati, you know, kaya dyan din ako nagalit talaga eh. Yung amendment ng PPMA ba? Sabihin nila,
the word of Divine Master is not final. Hmm. Kaya tinanggal nila doon na Ruben lang ang pwedeng sumunod. Kasi, Hmm. dati pa lang, nung nawala na si Divine Master, nakita kasi nila si Clown Master na mahina. That's why, dati pa lang, matagal na nilang gusto talaga kanila yung PBMA. But, sabi pa nga ni Divine Master, PBMA, the association, is just a name. Hmm. It's just a name. Yung importante is not the association, but the importante is the Ruben. That's ang nagdumala sa inyo. Ha? Ano? It doesn't matter kung walang pangalan yung Ruben yan. No, it doesn't matter. That is just for legal purposes. Even the PBMA has the name just for legal purposes. Kilala niyo si Atty. Balmoreda, di ba? Opo. Jujak. May lawyer tayo dati. That's why, sabi niya, hindi naman pwede na ikaw lang yan. You know? There should be an association. You know? There's Atty. Lazareno. There should be an association, Divine Master. You know? And that association, yun na yung parang kaban ng mga tao mo. But hindi yun yung gusto talaga ni Divine. Gusto niya lang talaga mag-mission lang talaga. You know? Doesn't have an association or whatever. Because he cannot be associated to an association. Kaya nga sinabi niya nga, na pag nawala ako, wala na rin yung samahan natin. Which happened slowly. Slowly, but surely. Slowly but surely talaga. No? So, there's a lot of messages by our Divine Master before that you have to review. Kamo. Yung totoo talaga na nagsasalita siya dyan, ha? Baka mamaya, basahin nyo lang yan, no? Kailangan yun nanggaling talaga sa bunganga niya. Dahil yun ang katotohanan, mga kapatid. Oo. Hindi yung mga pinag-aaminda-amindahan nila. Kaya doon talaga dapat ang focus ninyo. At saka sa mga sinasabi ko, no? Doon talaga dapat yung focus ninyo. Dahil kung hindi nyo yan nilalagay sa puso at isipan ninyo, then there's no use for me talking to you like this. I would just play my music and just go. Diba? Then, pabayaan ko na lang sila natin magsalita dyan. Ayan. Mawala, yung istorya ko sa inyo, ha. Tungkol kay Palangga, tungkol sa tinuod. I don't want you to be misguided. No? Kaya nila ako binaliwala dati dahil gumagawa ako ng tama eh. Ayaw nilang ayusin yung accounting ng PBMA sa totoo lang. Kasi nung inayos ko yun, napakadaming discrepancy. Napakadaming nawala na pera, hindi dineclare. And this is all wrong. Kaya yung transparency ng Ruben, sabi ko, dapat hindi tayo ganyan. Kaya yung transparency ng Ruben is very transparent to you. Kahit ayaw ninyo pakinggan na ito yung ginastos natin dito sa bubong, bumili tayo ng lansang na inato para ano, ayaw nyo na nga pakinggan eh. Oh. But this is transparency. This is to show you kung saan napupunta yung pera ninyo. Oh. Because we need a shelter. Paano na lang kung pumunta kayo doon at nandun kayo lahat at sabihin natin 20 mil kayo pumunta doon dahil, di ba? Lahat kayo basta. Ano? Kaya pinagkaisahan natin yun para matapos yung atip natin, ma-extension na natin yung stage natin, no? Maayos natin yung atip natin para ma-accommodate kayo lahat. No? Eh, para sa inyo yan. Kasi yung lupa naman na yun, hindi nakapangalan sa akin yun. Yung bahay ko lang yung nakapangalan sa akin. Yung lupa, yung buong lupa na yun, pinangalan ko yun lahat sa Ruben yan. Kaya yung mga chapter ninyo, no? Na, Master, may do-donate ako. Katulad ni Major. Sabi ko sa kanya, ipangalan mo sa Ruben yun yan. Kasi at least kung may mangawat sa inyo, haana, pag mawala na ko, inyo gihapon ng yuta. Diba?
Eh yung problema nangyari kay daddy dati. Pinangalan nila kay daddy. Na ngayon, yung pamilya ni daddy, yun yung nakikinabang. Diba? Mga kapatid niya. Binibenta yung mga chapter, buhay yung mga damit ni Divine doon, binigay sa mga tao niya. Yan man yung ginawa ni Tita Jade. Kaya nga galit na, talagang dismayed ako eh. Because you people work so hard to put up this chapter, to put up these buildings, pagkakaisa ninyo, tapos ibibenta lang ng gano'n. I don't want that to happen in my time. That's why sabi ko nga, lahat ng mga properties na Ruben should be named sa Ruben yan. Kaintindihan ninyo yan? Yes, sir. Ganun ko kayo pamahal ng mga kapatid. I don't want you to lose anything. I don't want you to lose anything. Kung ano pinundaran nyo, dapat sa inyo yan. Kaya total, kung nandiyan naman ako, dinidedicate nyo naman sa akin yan. That's good enough for me. You don't need to change the name, tapos ibigay ninyo sa akin to show your love. No, that's not love. How you show your love is your devotion, your faith, and your discipline. At yung kung paano kayo makinig sa sinasabi ko. Dapat ganyan yung pagpapakita niyo yung pagmamahal sa akin. Okay? Yes, po. O, kanayon na rin nante. Taas rin yung storya ko niya. Isingot na. Kaya maraming salamat po, Master. So palakpakan po natin si Master. Saka ato palakpakan si Madam Maricel. Nandito na po.